Hello mga katuts! Welcome back to my channel. Ngayon, ang inyong rakiterong dentista ay ipapakita sa inyo ang buhay probinsya dito sa aming lugar sa Samar. Tara, samahan niyo ako. Halo mga katuts! Kung makikita nyo, ito ay taniman ng palay. So, naalala ko nung bata kami, sinasama kami ni Papa at sasabihin niya sa amin na tulungan namin siya na mag-harvest ng palay dahil bibigyan niya kami ng damit, short na bago. Siyempre, bata pa, so gustong-gusto na magkaroon ng bagong damit. Kaya kahit Makate, yung experience namin at sobrang dumi talaga namin, talagang sinatsaga namin na mag-harvest ng palay dito or kumuha ng palay. Ayan, malapit na tayo dito sa mismong tinutulayan nila Papa dito. Sobrang presko dito. Iba talaga ang buhay probinsya. Nakakapagod, guys. So yan, andito na tayo, malapit na. Naririnig ko na sila. Andito na nga tayo sa munting farm or tinutulayan. Welcome to Lampeng Gubat Farmers. So, ano ka dito sa farm? Ano? Kumusta naman ang buhay probinsya? Masaya. Lalo na pag may kunting inuman. Ganon. Diba? Imagine nyo, tinanong kung ano yung buhay probinsya dito, sasabihin na masaya pag may konting inuman. Di ba pwedeng masaya dahil kasama yung pamilya mo? Presko dito kasi tahimik. Bago na? Binago na mga katuts. So yan. Anong pangalan mo? Emily Manahan. Uy, ganda ng baka. Ganda ng pangalan na. Pero, ano, AKA, pero, AKA, ano yung ano mo, yung nickname mo? ano yung bansag mo? Ha? Pirot? Ano meaning ng pirot? Pirota. Matabihin ang ako. Bata pa lang daw siya madaldal na. Pirot, parot, parot. Bisitahin lang natin, nandito si Papa Busy, nagluluto ata. Ayan, si Father. Anong ginagawa mo, Papa? Nag-ihaw ng atay at saka gumagawa ng paklay. Paklay. Ano yung paklay? Yung bituka, laman loob ng baboy. Pakita natin Baga. sa kanila. Ayan. So relax lang sila dito, yung pinsan ko. Oh, 'di ba? Ganda, sarap buhay. Mother, hi ka naman sa vlog ko. Hi, hello. Ay. Kumusta naman maging anak si Doc? Ano dun, Dok? Mahihain po siya, Mother. Ayan, isa yung kapatid ko. Si Pirot na la. Pero at ikaw lang daw yung nanay ko. Ano masasabi mo sa anak mo? Ayan, busy si Father. Anong lulutuin mo pa? Sinigang na lechon. Bago yun ah. Kala ko lechon paksiw lang ang pwede sa lechon. Sinigang pwede. Sige. Yan. Sinigang na lechon. So mga katuts, magla-lunch kami at mayroon pa kaming pabuko. So kinuha ni Papa at tatanggalin niya para yung sabaw. Sarap ng sabaw niyan. Titikman natin yung sabaw ng buko. Refreshing, sobrang manamis-namis.
ito yung namimiss mo dito sa probinsya kasi sa Manila, hindi na ganun ka-fresh yung mga buko doon. Ito bagong pitas lang talaga. Pitas. Bagong kuha. Sarap. Mga katuts, tara kain tayo. Diba sarap ng buhay dito sa probinsya, oh. Makakamay kami. Nakakamay kami kasi mas masarap magkamay. At mas masarap kumain pagkasama mo yung pamilya mo. Hindi pag umiinom. Hindi pag umiinom. Ito paborito ko isda. Turos. Turos ang tawag dito sa amin. May prito at saka may paksiw. Tapos may pa-barbecue. Ayan o. Liver. Ano? Wala ng limon. Pakulay. Kalamansi ito. Oh, banong na. Sabaw ng sinigang. Sinigang na lechon. Diba kakaiba yun? Sarap. May pinya pala. Sarap. Halo mga katuts! Mga katuts, nakita nyo ba? Palaki ng palaki yung tiyan natin. Ang daming pagkain dito. At alam nyo ba, tingnan nyo, hindi pa kami tapos kumain. Naghahanda na ulit ng pagkain. Si Papa, tingnan nyo. Native na manok, oh. Bisaya. Hindi na ako makahinga dito. Bali lang na, oras bali lang yun. So ayun nga mga katuts, hindi namin naubos yung prepare naming pang budol fight kaya nagtawag kami ng mga pangmalupitan namin bisita. Ano pangalan mo? Saday. Ano? Aday? Saday. Kaday? Saday. Sabihin mo salamat shopping. Okay. Salamat shopping. Ito, siya Ikaw ang pangalan mo? Abong. Hapon? Tingnan akong hapon. yan, sugar hapon. Nangarang ko, sugar hapon. Abong. Hapon. Ikaw, ano pangalan mo? Jere. Ha? Jere. Jire. Jerry? Jere. Jerel. Jiral. Oh, may mga bagong kaibigan na ako dito. Laro tayo mamaya. Inuman tayo mamaya. Ayan na po, minimik over na po namin ang amin ditong caretaker na si Pikoy. Ay, si Pirot. Ayan, kanina straight ang buhok niya. Ngayon, bigla instant may color. Oh, madam na yan. Siya yung magtutour sa amin dito sa farm. Mga katuts, ipapakilala ko na ngayon ang transformation ni Pikot. Pikot ba? Ni Pirot. Nalilito kasi ako sa pangalan. Siya magtutour guide sa akin dito sa farm namin. Halika na, Pirot, ang transformation. Para nahihiya ako sa tour guide ko, siya pa yung todo postura. Samantala ako nakaano lang o nakapambahay. Punta kami doon sa malapit lang, manunood lang kami dito. Ito, ano to? Alayan, masaya pag tanim-tanim, pag walang trabaho. So mga katuts, lahat ng nakikita nyo dito, hindi to lahat sa amin. Part lang yung may mga palay lang. Pag wala kang kinakain, asim, ito. Ano yan? Asim. Ibas. Pang halo ng paksiw. Yan, that's...
Pero ang si Marimar, may aso ka. Ito yung inahalo sa pag wala kang suka, pag Ano tawag dyan? Dibas. Dibas. Dibas to, paglagay ng paasim sa ulam. Paksiw, ganon. Ay. Ito. Oh. Maasim mo. Try mo? Tingnan nyo. Try ko nga. Totoo. Seryoso ka. Seryoso ka kinakain to ha. Baka ma-poison ako dito. Kinakain to? Ano tawag dito? Libas. Libas. Libas daw mga katuts. So, Kulang asin. So, hinalo daw siya sa paksiw ha. Maasim to. Okay, Maasim try nga. ko ha. Hindi daw ako malalasan Ang lagay dito. sa paksiw, yung isda. Maasim nga. Maasim nga. Asin na lang to kulang. Ang sama ng ano ko. Hindi masama yung mukha mo talagang natural. Wala kang Colgate, ito lang gamitin nyo. Pag wala kayong Colgate, ganun-ganun nyo. Aalis yung keke. Okay. Baka nakakalimutan mo, dentista ako ha. Dentista ako. So, Pag may keke ka umaga, ganunin mo lang. ano ba ito, bayabas? Mm. Siguro sa old system, ito yung ginagamit nila pang toothbrush nung wala pang toothpaste. Pero Totoo. ngayon siguro hindi na ginagamit Hindi to. na to ginagamit kasi So may- bilang dentista, i-advise ko pa rin ngayon ang toothpaste ha. Halo mga katuts! Ito yung hanap buhay namin. Pag wala kaming trabaho, ito yung ano namin, trabaho. Magtatanim kami ng palay at saka tuturuan ko din si Doc kung paano magtanim ng palay. So, Ipon-ipon mo. Ganon. nagdudot mo lang. Tapos, Ito, lalagay mo dito. kailangan naka-scan. Alam niyo mga katuts, nung bata ako, palaging panakot ni Papa. Pag hindi kami nag-aral ng mabuti, ganito daw yung magiging trabaho namin. Naranasan ko mahirap, kaya talaga nagsikap ako maging dentista para, syempre, pangarap kong guminawa ang buhay ko. Pero hindi ko naman dinidiscriminate yung mga farmers kasi talagang kung wala sila, wala tayong kinakain na mga bigas. Okay? So nakadepende naman yan sa pangarap mo, syempre. Ilang buwan to bago nagiging palay na? 4 na buwan. Depende sa buwan. Anong depende sa buwan? Pero usually 4 months, may mga palay na to. Pwede na i-harvest. So yun, 4 months, after 4 months, yung tinanim na ito ay magiging palay na. Pwede na i-harvest para maging bigas. Yan. Saan to kinukuha? Binibili din. Hindi. Ano? Binhi. Saan galing yan? Saan galing? Binhi ng palay. Saan galing to? Palay na. What I mean, saan to nang galing? Paano nyo ito nakukuha? Dito? Sasablog niya, tapos tumubo na yung yung dalugi niya. Saka ganito na siya. Ganito na siya. Saka siya iyaano na. Pag ganito na, saka itatanim mo na. I see. Saan pupunta? Pupunta kami dun sa hot to, yung kulikleg. May daanan naman pala doon. Pinahirapan pa ako nitong tour guide ko. O, di mo bumabaon. Kuliklig daw to. Ano for
So yun nga mga katut, sabi ni Kuya, nung nakikita nyo yan doon, ginamitan pala ng araro, yun pala yung araro. So ang purpose niya is maging watery at ayan, para maging ganito yung texture niya, para pag tinaniman, maganda yung tubo ng palay kasi hindi mo naman siya matatanim sa matigas na ganito. So dapat magganito muna siya. Ayan. So pag ganito yung lupa, pag hindi gamitan ng araro, ayan, parang ganyan yung mangyayari sa kanya, mahihirapan ka. Unlike sa pag ganito na yan, mas madali, mabilis. Kaya tingnan mo si Kuya doon. Ayan, pakita mo. Kaya si Kuya na nandun, ang bilis niya Tapos, pagkatapos daw araruhin, lalagyan pa ng tubig. Tama? Lalagyan pa ng tubig para lumambot at gusto yun talaga yung kailangan pag nagpapalay ka. Ngayon, itatry ko gumamit ng kuliglig. Kuya, pahiran. Grabe, ang sakit sa ano, kailangan mo diinan para hindi masyado mabilis yung takbo nila. Ang hirap. Kaya huwag nyo sayangin yung kinakain yung bigas dahil ang hirap talaga magtanim ng palay. Makulugo na ng groom ka. Na paano ka? Nahuhulog ako sa komunis. Sobrang madulas. Halo mga katut! Ngayon, andito ako sa isang magandang beach dito sa aming lugar sa Samar, ang Spice Beach. Pero dito kami mismo sa Villa Veronica Resort kasi hati-hati na yung may-ari dito sa Spice Beach. At ipapakita ko itong resort na white ang sand dito. Kaya maganda dito pumunta. 5 minutes lang ito from sa house namin. So tara! Ang dami sanang pupuntahan dito mga beaches at saka island dito sa Samar sa lugar namin. Pero dahil pandemic ngayon, medyo nag-restrict yung LGU, bawal maligo at pumunta din sa areas. Kaya since ito lang yung available, pinuntahan ko na.
next time na lang ulit pag uwi ko ng summer, papakita ko sa inyo iba't ibang lugar dito para ma-enjoy nyo din. Ang makakatuts tingnan yung buhangin ko. Mabait. Pinong-pino. So mga katuts, nandito tayo ngayon sa barangay na Ubasan dahil tatanungin natin yung kapitana kung ano yung mga guidelines kung sa mga gustong umuwi dyan dito sa probinsya, lalo dyan sa Manila or kung nasaan. Opo. Ano punta? Ano po? Tutulong sa inyo. So para mabigyan kayo ng legit na informasyon, andito ang ating honorable punong barangay na si Miss Dina Gubat para magbigay sa inyo ng mga guidelines at protocols dito sa Allen. So, magandang umaga sa inyong lahat. Andito tayo ngayon para may paliwanag kung ano ang mga bagong protocols na ginawa ng Joint Municipal Interagency Task Force and Municipality Task Force MITF against COVID-19. Ito po ngayon ang mga bagong protocol dito sa Northern Samar, lalong-lalo na dito sa Allen. Ito po ang mga uuwi na kung saan galing, kung galing sa Maynila, mga LSI, o kung saan outside Northern Samar. So ito po ang mga protocols na kinakailangan. Ang una po, kinakailangan may vaccinated card or full vaccine na siya. And then, kung wala naman po yan, pwede po ang RT-PCR or swab test. Kinakailangan po yan at ang acceptance galing sa barangay. Kinakailangan makipag-ugnayan lagi sa barangay kung ano ang pagbabago ng mga protocol para po hindi masayang ang pag-uwi ninyo dito sa probinsya. So, kung wala mga ganitong mga dokumento, pwede po pabalikin sa origin. So, kinakailangan makipag-ugnayan lagi sa barangay para hindi masayang ang pag-uwi dito sa probinsya. So, ang isa pang below 18 years old, hindi na kailangan yan. So, ang lang natin 18 to up, 18 years old up, ang kailangan may mga dokumento. So, yan lang po sa ngayon. Ang masasabi ko, ang effectivity kasi ng namin is July 12, 2021, effectivity to July 31st, 2021. So, hindi ko pa po masabi sa ngayon kung mag-i-extend ito para po sa kaalaman ng lahat. Salamat po. Halo mga katuts!